kasi nga, may Ano kick-off naman? ceremony sa Makati today Nang na alin? for hosting ng Philippines sa APEC Summit. Sa 2015. APEC. Ano ba mangyayari dyan sa APEC Tapos na yan? next week sa Albay, yung isa pang gagawin nilang ceremony for APEC Summit. Diba? Kain ka na. Ay, yung nga, kuya. Yun lang. Nintay ka baka Tapos dadating masagian yung ako mga, ng mga foreign delegates. Ay, ano doon. ngayon? Ano ngayon kung Yun na nga, anong maitutulong sa lamesa ng mahirap nung... Ay, ewan ko, yun yung free trade na sinasabi nila, di ba? Tama ba ako? So, yun yung pag-uusapan nila about the So, economy. anong relevance sa araling panlipunan? Examine. Next question, please. Next, thank you for that wonderful question. Hindi, APEC Summit eh. Ano bang nangyayari? Bakit ako ito, abogado? Ano ba nangyayari sa APEC Yung nga Summit? yung Ito nga rin. for economy. Kasi summit lang na summit eh. Di Summit ba, pa lang. ano yan? Di ba gastos lang yan? Basta naalala ko, kuya, yung first na hosting natin sa Philippines under Ramos administration, 1996 ba? Di ba yung sumikat yung Hello Fellow Tigers? Yun. Tapos wala din nangyari. Growling tiger of economies. Oo, di ba sabi niya? Economy tayo nun. Yung kick-off kasi mamaya is the prelude for the heads of states coming here on next year sa November. At syempre, yung preliminaries dito, yung mga pwedeng pagkasunduan, no? Dahil yung process naman pag dumating naman yung mga heads of states yan ayos na lahat, na plansya na lahat. Wala nang dapat pag-usapan pa. So gagastos na lang para formalidad. Oo. Usually, umiikot naman po yan Lahat-lahat ng bansa around who are members of the Pacific region, no, get to host the APEC Summit. So umikot na yan sa halos lahat ng bansa dito sa Pacific. Kaya umulit na tayo. Kaya umulit-ulit tayo. So pero anong mismong nangyayari dun sa summit na yan? Ang pinupush kayo ng Estados Unidos dito magkaroon ng free trade zone among Pacific Among the members Pacific of the Rim countries, no? So hindi lamang kasi meron tayong ASEAN, no? So ASEAN lang 'yan. Ngayon gusto ng Estados Unidos gawing mas malawak, isama yung hindi kasama sa ASEAN pero nasa Pacific region, magbuo ng sariling regional partnership. Sige, malaman natin kung may mangyayaring... Anong maganda epekto niyan sa mga mahihirap? Well, para sa akin, wala pang napapatunayan na nagkakaroon ng magandang epekto ang pagpasok sa mga ganito pag-uusap dahil yung titignan natin yung nangyari sa WTO, no, kung saan maraming manufacturing companies dito nagsara. So, yun ang naging problema natin. Yung agriculture natin hindi pinalakas. Actually, naapektuhan din yung ating yung mga Export. lokal na produkto natin, di ba? So, yun yung kuan. Ngayon, hindi natin alam kung talagang handa na ba tayo sa 2015 na ASEAN integration, no? Walang nag-uusap So, ito yung isa sa mga, although sasabihin ng DTI sa atin, handa na tayo dahil wala naman tariffs, no? Mababa na ang tariffs na pinapataw natin sa mga imported na produkto na pumapasok sa ating bansa. Pero still, kailangan pa rin natin pag-aralan ano yung epekto nito sa agricultural natin sector. Yun yung nagiging problem, di ba, kung sinasabi nila yung agriculture sector natin, hindi naman nila pinopromote. That's why kahit ano pang gawin nila, yung non-agricultural na promotion nila for the economy is parang baliwala din if you don't promote your agricultural sector. Oo. At dito naman dito sa agriculture, dito natin makikita nga yung pinakamalawak na kahirapan, no? Dahil dito yung mga magsasaka natin. At kailangan talaga tignan natin kung paano natin papalawakin yung kabuhayan nila. Dahil alam naman natin na ito yung labanan talaga ng developed and underdeveloped countries, no? True. We question their subsidies, they ask us to open our markets. Siyempre, sasabihin naman natin, hindi namin bubuksan yan. Tayo handa kami makipagkompetensya, tanggalin ninyo yung mga subsidies ninyo. Yan paikot-ikot lang yung Usapan na yan. usapan.